ito mo nag-iistoryahan kayo attorney nga, hindi pala pinili. Ayaw i-discount ang imong self. Kung naa kay mga kakulangan, kung feeling nimo wa ka gipili, feeling nimo unwanted ka, naay plan nga dako ang Ginoo para sa imo ha. Basta unsa imong status sa kinabuhi guys, once ka gipili ka sa Ginoo, daog ka. Welcome to Quick Take, the mini-series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace life's imperfection because it's not about being perfect, it's about being you. And of course, guys, welcome na naman sa last episode ng ating International Women's Month. Before we proceed, mga kaibigan, if you haven't already, please don't forget to follow, like our page, and subscribe sa aming mga social media accounts. And also, don't forget to like and share sa aming mga posts. So, ano-ano sila? We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And of course, we have YouTube, Laom7668. At huwag kalimutan na meron din tayo sa TikTok, Tip Podcast 25. So, yan po ang ating mga social media accounts. So, mga tao dyan that they feel unwanted or mga hindi pinili, meron pa bang pag-asa? Attorney, pag hindi ka pinili. Okay, so, this episode is for you. So, ano po ang pamagat ng ating episode ngayon? The life of Leah, Rahab, and Mary in a podcast. The women who didn't fit the mold. Sample, si Leah. Leah is hindi pinili. And si Rahab is a prostitute. And then si Mary, the epitome of the teenage pregnancy. So magsimula na tayo mga kaibigan. Let's start with the life of Leah. Attorney, nung nakacheck amang ka nga si Leah ay hindi pinili. Dahil kung babalikan natin, ang life ni Leah sa Bible, ang iyang husband, ang gipanganlan og Jacob, also known as Israel. And kanang present day Israel karon, mo na ang mga descendants ni Jacob / Israel. And then, kini si Jacob guys, gikan ni siya kay Isaac, ang iyang papa si Isaac, ang iyang mama si Rebecca. Dahil naani kambal si Jacob, ang iyang kambal kay si Esau, or ang uban Esau, di ni siya katong barbecue nga Esau. Pangalanan na si Jacob og deceiver. Kay gideceive niya ang iyahang igsuon na si Esau. Suko kay si Esau pagkahuman nga ang iyahang goal na dayon is patyon niya si Jacob. So gisugod na Rebecca si Jacob nga ato kasi mo Uncle Laban. Na din anak dadto nga si Rachel and si Leah. Ang nahitabo dayon guys is na in love si Jacob kay Rachel nga giserbasyoan niya og 7 years para lang makuha ang mga kamay ni Rachel into marriage. Para kay Jacob ang 7 years mura ra gyud 7 days. In love man kay siya kay Rachel. Magpakasal na gyud siya og si Rachel. Ang nahitabo karon ma'am, pagmata niya honeymoon anang gabi. Pagkamata sa buntag, ang iyang katapad dili si Rachel, si Leah. O diba na yung ko deceiver si Jacob? Na-deceive siya. This time, sa iyang giasawa. Si Leah manggod, ang description sa Bible is weak daw ang iyang eyes. Pero si Rachel is beautiful sa figure o sa appearance. So, gwapa si Rachel. Sufficient in form and substance sa mga lawyers o law students. So, wala siya gipili, guys. Suko, so, si Jacob, pagkamata niya sa buntang nga si Leah, ang iyahang giminyuan. Niana na po si Laban nga, ang sa amo among culture, unahon yung minyo ang magulang kaysa manghod. Maong, si Leah ang iyang gihatag before kay Rachel. Ano siya, kung gusto ka, pagserbisyo na po another 7 years para ihatag na po na ako si Rachel. Nga, nga ito mo nag-iistoryahan kayo attorney nga, hindi pala pinili si Leah. Si Leah is able manganak. Pero si Rachel, barren siya at the first stages sa ilahang marriage life ni Jacob. So, nakaanak first si Leah, ang pangalan kay Reuben. Ana siya nga higugmao na guro ko sa kumbana kay kanang kuan. Nahatagan ako siya anak.
nawala gyapon ma'am. Sa kanyang anak, di ko sure kung si Levi or si Simeon. Higugmao na guro ko sa akong bana kay kanang nakaanak na gihatag na siya duha hantod ikatulo nga anak wala gyapon kato di yung fourth nga anak nakaanak siya og ang pangalan kay Judah. Kinsa man si Judah, ma'am and sir? Si Judah is pag anak sa iyan ingon sila nga kanang I praise God. So moto pagka fourth nga anak is dili na nakafocus ang mata ni Leah kay Jacob para kuwaon pa yung atensyon or para mahalin siya ni Jacob kay nagproduce siya anak kundi sa Ginoo na bitaw. Nya kabalo mo guys unsa na si Judah? Si Judah ang iyang mga descendants kay si David, and then after kay David si King Solomon, sa linya ni Judah, sa lineage ni Judah na anak si Jesus. O 'di ba? Si Leah hindi pinili, unfit, unwanted, pero sa iyaha nga lineage nagikan ang Messiah, the Savior of the world. So, unsa man itong lesson learn ani, ayaw i-discount ang imong self. Kung naa kay mga kakulangan, kung feeling nimo wa ka gipili, feeling nimo unwanted ka, no, ayaw i-discount imong self. Kay naay plan nga dako ang Ginoo para sa imo ha. Okay, so humana ta kay Leah, guys. Muadto na dayon ta karon kay Rahab. Unsa po ang kay Rahab, ma'am? Si Rahab is a prostitute. So, unsa may story ani? Kung familiar mo atong kuan, the walls of Jericho. So, nanapoy duha ka spies. Di ba gikan ang mga Israelites sa Egypt? Dayon katong nga time is nakahawa na sila sa Egypt. Padulong na sila didto sa promised land, the Canaan. Ang nahitabo guys is muagi sila og Jericho. City ng Jericho nga naay kanang wall nga grabe ka fortified. Dayon nagpadala sila mensahe dadto nga kanang Jericho, I mean to the king of Jericho kanang igo ra gid mi moagi ha. Sa kahadlok sa Jericho nga haladaghan na ba pamildi ang mga Israelites along the way. So, nag-declare siya war, something like that, or something to that effect against Israel. So, naadin to'y duha ka spies no nga gisend. And dayon niadto sila sa balay ni Rahab the prostitute. And then, niingon ang king Rahab, ipagawas ng duha ka spy dira sa Israelite. Then si Rahab, nabalan na biya niya unsa ang wonders nga gibuhat sa God of Israel through them. So, gi-disclose na Rahab nga kabalo mo mga spies, hadlok naman kay ning mga tao sa Jericho sa inyo ha, tungod sa inyong gibuhat sa mga previous kings nga inyong nakalaban og sa mga tao nga inyong nakalaban in the past. So, ana si Rahab na dili ta mo ihatag sa katong sa king, but provided nga protection na ninyo ako, akong pamilya, akong maigsuon, ana siya. So, maski prostitute si Rahab, kabalo siya nga na mali iyang landas, pero yung heart bitaw gyapon is for her family. So, nag-promise din tong duha ka spy, kay gitabangan man minimo, ang ikaw, ang imong pamilya, dili na mo apilon, og ruin kung makonquer na namo ang Jericho. Pagbutang lang og scarlet nga panapton. Kung makita na sa Israelite, so dili ka unsaon. Kabalo mo guys, unsay significance sa life ni Rahab. Prostitute siya no, pero nakaminyo siya og Israelite nga ang pangalan kay Salmon. Ang ilaha dayong anak kay si Boaz, making Rahab an ancestor of David and later on ancestor ni Jesus Christ, the Savior of the world. So, diba? Maging, basta unsa imong status sa kinabuhi, guys, once nga gipili ka sa Ginoo, daog ka. Once gipili ka sa Ginoo, naa siya'y purpose sa imong life. So, last na lang ni Mary. Si Mary is the epitome of teenage pregnancy. So, di mas rolling it sa atong kaalaman, diba? Nga si Mary, katong teenager pa siya, is nag-appear sa yang angel, ug giingnan siya nga mahimo kang inahan sa atong Messiah nga si Jesus Christ. Then also may impact ani attorney. Ang impact ani guys is ulaw kayo kung ikaw sa una din ano ba kanang engaged na ba to si Joseph ug si Mary, di ba ato na time. And then ang plano unta ni Joseph kay iya na lang i-break ang engagement silently ba. Pero gipadam ko din siya, nag-speak sa iya ang angel sa iyang dream nga ayaw kahadlok nga i-take si Mary as your wife kay ang iyang giburos is through the Holy Spirit, and then He will be the Savior of the world. So kung tanaw na to ang atong mga lineage ni Jesus Christ, wala siya namili oy og mga perfect nga mga tao. Leah, unwanted one, but here comes Judah,
dayon descendants na dayon ni David, dayon ni Jesus, dayon balik ta kay Rahab. Rahab was a prostitute na nakaasawa og ngalan Samon, nga iyang anak si Boaz mo nang naminyuan ni Ruth sa atong last episode. And then King David, and then si Jesus na dayon. Then si Mary dayon, sabi daw sa mga young people diha, kanang gapangutana kung sa purpose sa ilang life. Find your purpose by finding what you love the most. And then, guys, ayun yung usiki yung kinabuhi sa mga uyab-uyab, sa mga drugs, sa mga kalibutanon nga mga butang. Because God has a purpose, maski unsa ang imong status sa kinabuhi. Okay? So, encouragement sa tanan in celebration of International Women's Month. I hope nga natin na-learn and go back to your purpose. And for you, nga mabalaan imong purpose, go back to the source. And the source is God. So, I hope that we learned something. Kaya marag taas na kayo siya. So, if you haven't already, huwag kalimutan, subscribe, follow, and like our page. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And of course, we have YouTube, Laom7668. And don't forget, we also have TikTok, Tip Podcast 25. Hanggang sa susunod na buwan, tayo ay magkita-kita. And thank you for staying with me. So stay imperfectly perfect and see you soon. Bye!